Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So, medyo lumilinaw na itong kaso ng missing sabongeros at itong nakaraang mga araw ay nag-commence na o nagsagawa na ng pagsisit dito sa Taal Lake ang gobyerno. So, siyempre, ang tanong ng marami, lumilinaw na ba itong kaso ng mga missing sabongeros? Well, sa opinion ko, medyo, dahil kung maaalala ninyo, nung nakaraang video, yung isang video na ginawa ko patungkol po dito sa mga missing sabongeros, ay sinabi ko na sa aking sariling opinion, ah parang parang hindi kayang gawin ng isang Atong at ng isang Gretchen Barreto yung mga bagay na inaaksa sa kanila. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin ako. Ika nga ng mga legal expert. Innocent until proven guilty. So, itong yugto ng mga pangyayari na to ay ika nga pagkumpirma pa lang dito sa mga isiniwalat ni alias Totoy. So, well, sa ngayon, medyo masasabi natin, at syempre sinabi na rin ng ilang mga tauhan ng gobyerno na consistent, ika nga, yung kanyang mga sinasabi. Ngunit, paalala ko lang din para syempre maging patas naman tayo, ika nga, doon sa inaaksahan, syempre, hindi pa naman direktang sila ang ika nga ah, tinutumbok. O sabagay, sila na yung direktang tinutumbok dahil tinuro na sila ni alias Totoy. Pero syempre, iba pa rin kapag ka ang korte ang nagsabi. So, ang mapikat lang dito sa mga pangyayari na to, yung sa unang pagsisit ng mga fragment, yung mga ahente na naatasan para sumisid at hanapin itong mga missing evidences na to, missing sabongeros, may na-retrieve sila o may nakuha silang mga sako na naglalaman ng buto. So, ewan ko lang kung naideklara na ngayon, kung ito ba ay sa tao o sa hayop, pero, well, nakalalamang naman na sa tao yan dahil syempre, doon sa pagkakaturo, ika nga, ni alias Totoy doon sa mga lokasyon ng mga nasabing sako na yan, ay consistent. Ano ngayon ang ika nga kalagay nung ika nga ano ang kahihinatnan nito sa parte nila Atong Ang at Gretchen Barreto? Well, syempre, nalagay sila, ika nga, sa medyo disadvantage na posisyon. Dahil syempre, hindi lumalabas ngayon sa mga balita na hindi nagsisinungaling itong si alias Totoy. At syempre, tinatanong na rin ng marami, asan si Atong Ang? Bakit hindi siya magpa-press release? Well, syempre, unang-una, may mga abogado yan at siyempre, pinapayuhan ng mga abogado yan kung paano ang magandang gawin. Pero siya nga pala, maalala ko lang, dati na rin nagkaroon ng problema sa gobyerno si Atong Ang. Noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada, tungkol naman ito dun sa Huweting yata yon kung hindi ako nagkakamali. At nalagay na rin, ika nga sa bingit ng alanganin ng buhay ni Atong Ang noon at nagdesisyon siya na lumabas ng bansa. Lumabas ng bansa yan at nagtago. So, kung ano man yung kinahinatnan ng kaso nila na yon, hindi pa natin alam hanggang pa sa hanggang ngayon. Siyempre, mapera sila, may impluensya, nagagawa ng paraan yan. Pero ito, sa tingin ko dito sa pagkakataon na to, mas lalong kinakailangang ika nga paganahin ni Atong Ang yung kanyang pera at impluensya para malinis niya
yung pangalan niya dahil sa ngayon kumbaga sa basketball, eh, tambak siya ngayon dahil tugma, akma, yung mga bagay na sinasabi ni Atong Ang pagdating doon sa mga lokasyon, ika nga, nung mga nasabing bangkay na dinispose nila. At meron pa siyang nabanggit na isang pulis na nagmamay-ari ng fish pond, diyan, kasabwat yun. So, ewan ko lang kung pinangalanan niya na, pero kasama sa investigasyon yun. Kay Gretchen Barreto naman. So, ako naniniwala akong hindi pa rin involved si Gretchen Barreto diyan. At syempre, babae yan. At hindi naman siguro hahayaan ni Gretchen Barreto na ika nga madungisan siya ng ganyang uri ng problema. Pero syempre, opinion lang natin yan. Di ba pa rin yung lalabas sa investigasyon ng mga otoridad. Sa parte naman nung mga kaanak, may narinig din ako na may nagpa-areko daw, pero hindi pala siya yung direktang kaanak. So, napakaraming kwento na hindi natin beripikado yan. Siyempre, umaasa lamang tayo doon sa ating mga napapanood at nagkukomento lang tayo ayon sa ipinipresenta ng social media at ng mainstream media. Pero, well, mabigat ang kinakaharap na problema ni Atong Ang. At sa ngayon, wala pa siyang tugon dito sa mga akusasyon na to. At naniniwala ako, lalong-lalo na sa mga pahayag ni DOJ Secretary Boying Rimulya na malalaking tao ang involved dito. At nung marinig ko yung mga halaga na involved dito, ay talaga namang bilyon, daang milyon, bilyon ng halaga. Alam naman natin na sa ganyang uri ng halaga, mas maliit pa dyan ang nagiging halaga ng buhay ng isang tao. What more? Kung yan daang milyon at bilyon, maaring mangyari yan. Siguro, ang aabangan na lang natin siguro sa bandang dulo nito, kung ika nga magiging guilty si Atong Ang at Gretchen o makakakwit sila. Pero katulad ng sinabi ko, pera at influensya ang kinakailangan pagganahin ni Atong Ang yan. At alam naman natin, siyempre, kung sino ang may pera at sino ang may influensya, karaniwan, nakakalisot yan. Wala pa naman ako napabalitaan na isang maimpluwensya o isang mayamang tao na nakulong ng matagal. Maliban nila siguro kay Tihangki Junior, yung nakapatay ng isang magkasintahan. Pero maliban doon, wala na ako. Lahat ng mga high profile na tao, nakukulong sila, pero hindi naman ganun katagal. Hindi naman ganun katagal. At alam malay natin, siyempre, mapera sila. Lahat ang tao, maraming pera, lahat nagagawa ng paraan. Hindi ko naman sinasabing ganun na si Ato Har. Pero siyempre, iisipin mo na rin yun dahil sabi daw nila around 800 to a billion naman ang income ni Atong Ang sa kanyang mga negosyo. So napakalaking pera nun. Napakalaking pera nun para hindi niya magawaan ng paraan yan. At siyempre, ang masakit pa dito, hindi na talaga mamatay-matay yung ika nga sakit ng mga politiko na pati ito inugnay pa ng DOJ sa EJK o extrajudicial killing, meaning kakalad ka rin pa rin nila ang nakaraang administrasyon, ang administrasyon ni Pangulong
Rodrigo Duterte dito sa problema na to. So hindi natin alam kung paano nila ikakabit ito. Dahil parang medyo malayong-malayo na ng konti doon sa EJK to. Dahil sugal ito eh. Tapos EJK, ang mostly nun, mga involved sa droga. So hindi natin alam kung paano ikakabit ni DOJ Secretary Boying Rimulya to. Parang ang kiramdam ko, gusto nilang palabasin ulit. Ano to? Bahagi pa rin ng politika to. Well, alam naman natin na si Atong Ang ay masugid na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at malamang pati ni Vice President Sara Duterte. Talagang ang negosyo at ang politika ay hindi nagkakalayo. Laging magkapatid yan. Laging magkadikit. So, tingnan natin. Tingnan natin paano makakabit ito. Sa ngalan naman nung kay Atong Ang at Gretchen Barreto, magiging masalimuot ang mga susunod na araw dahil siyempre may napatunayan na si alias Totoy. Siguro ang medyo komplikado na lang kay alias Totoy kung papaano niya mapapatunayan na si Atong ang nagutos sa kanya. Kasi marami siya sinabi na yung mga matitigas na ebidensya na i-dispose niya na, lalo na yung cellphone na sinasabi niya. Meron daw siya mga voucher na kung saan may kopya siya o may listahan siya na kung saan yun yung mga ibinayad sa mga tumarbaho dito sa mga missing sabuneros. So, tingnan natin kung gaano katibay yun at kung tatanggapin sa korte yun. Itong kaso na to, siguro kung ako ang nasa lugar ni Mr. Atong Ang, syempre gagamitin ko yung aking pera at impluensya at gagawin ko yung old school na gawain ng mga mayayaman at makakapangyarihan, palalamigin itong kaso na to. Kung sino ang kinakailangang tapalan ko, tatapalan para tumahim. Hindi ko, as ako si Atong Ang, hindi ko magagawa ito ng saglitan lang, matagal na proseso ito at napakalaking pera ang bibitawan ko para lang ako maaamswelto kung ako si Atong Ang Pero hindi ko sinasabing ika nga guilty na siya. Alam nyo, ang mga taong katulad ni Mr. Atong Ang ayaw niya ng problema ng ganyan. Kung pera din lang ang solusyon, gagamitin at gagamitin niya. Alam natin lahat yan. Kung sino kinakailangan tapalan, tapalan. Yung mga pamilya, kung kasi nakaranas na rin ako ng ganyan umareglo ng isang problema. Gamit pera. Pero hindi akin yung pera. Kumbaga, nilapitan lang ako para kausapin yung pamilya. Pero, pera-pera ang naging solusyon. Kumbaga, timing. Kailangan maganda yung timing ng ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Kasi whether he likes it or not, sa ayaw at sa gusto niya, pagaganahin niya ang pera. May kinalaman man siya o wala. Idinidiin na siya ng mga tao ngayon na nasa poder. Mahirap kalaban ng gobyerno, lalo na kung ika nga makatutulong ito sa kanilang pansariling interes. Hindi natin alam kung maganda o pangit. Pero kung makakatulong sa kanila itong sitwasyon na to, madidiin at madidiin ka. Hindi ba? So, no choice ka. Guilty ka man o hindi. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Diba? Magagaling na abogado. Timing. Kasi syempre, yan ang pinakagamot yan Palalamigin mo yan. Yung mga press. Di ba sinabi na dating Pangulong Rodrigo Duterte yan? May mga bayaran na press people. Kayang bayaran ni Atong Ang yan. Guilty man siya o hindi. Kung gusto niyang mawala itong problema na to, uubos siya ng napakalaking halaga. Involved man siya o hindi.
Sa tingin ko, hindi naman nais ng kahit na sino na makulong sila. Kung kinakailangang umareglo, aareglo ka. May kinalaman ka man o wala, aareglo ka. So dito, ang sabi nga nila, ang pinagmulan ng problema na to, ng kaso na to, ay pera. Ang magiging solusyon din nito ay pera. Ang tinubo ay oras. So kailangan magamit ni Mr. Hatton ang maayos yan. Ngayon, kung tatakbo siya, katulad ng ginawa ng mga high-profile personalities natin, walang magiging tulong sa kanya. Proven na yan dahil yung congressman na nahuli sa ibang bansa, ibinalik na rito si kalimutan ko na yung demonyo na yun. Ba't yun na yun? Kilala niyo yun? Naibalik dito, siya pa kaya na hindi makibalik. Siyempre, lalo na't pag tinubukan siya. Baka ngayon pa lang tinutukukan na siya na binabantayan na siya para hindi siya makalabas ng bansa. Same goes to Gretchen Barreto. Asawa niya ay isa kukwangko. So, napakabigat. Tama si alias Totoy, mabigat ang mga taong kalaban niya. So, kailangan din niya ng tulong ng gobyerno. At tingin ko, pinoprovide naman ng gobyerno. Sa parte naman ng mga kamatayan, kung talagang desidido kayo na makuha ang hustisya, huwag kayong tatanggap ng kahit singkong bulag sa kanila. Kasi, syempre, ang diskarte ng mga tao na yan, sisilawin at sisilawin kayo ng pera. Kung pagdating naman sa seguridad ninyo, siguro secure na kayo dahil hindi na sila makakagalaw ng malaya. So, ang magiging solusyon na lang nila dyan pera. Ngayon, kung masisilaw kayo sa pera, okay lang din yung karapatan nyo yun bilang kaanak. Pero kung hustisya ang habol ninyo, medyo tatagan din ninyo, syempre. Ngayon, mainit kayo, maraming simpatya, pero nagbabago ang ihip ng hangin. Nagbabago ang ihip ng hangin. Kailangan maging matatag kayo kung talagang hustisya ang nais nyo. So, dito ko muna tatapusin ang video na to at syempre, susubaybayan pa natin ang mga kaganapan pagdating dito sa Missing Sabongeros. So, maraming salamat po sa inyong mga amo at magandang araw po sa inyong lahat.